Hello po, magandang gabi mga ka-legit guides. Kamusta po kayo sa lahat ng mga nandito ngayon na nakikinig at nakatambay sa aking channel? Maraming salamat sa pag-aabang ng aking update. So, andito na naman nga po kayo sa Gandara SRU para makinig ng atin pong latest update and fresh happenings about sa TVJ and Digit guides. And for today's video, so narito po ang ilan sa mga kaganapan na kanina sa Itbulaga na ating pag-uusapan. So, napaka-successful po ng guesting ng BGYO na grupo. Actually guys, nag-trending nga po ito sa social media. Agad-agad trending po sila dahil inabangan po ng kanilang mga fans ang kanila pong pag-guesting dito sa Itbulaga. So, inaasahan ko na mayroon po itong hatid na good news para po sa ating ratings para ngayong araw po ng Sabado. So, abangan po natin yan sa Lunes. Lalo pat kanina nga din po ay guest itong si Enrique Hill. Grabe nga naman talaga. Punong-puno na naman po ang ating Sabado. So, hindi ako magtataka kung talagang aabot po ulit ng 5% ang ating ratings. And kanina nga tuwang-tuwa rin po ako na habang nanonood po ako ng replay kasi team replay po tayo ngayon. Kitang-kita po yung kabaitan nitong si Enrique Hill. Ayan o, ang laki po ng tawa niya, ang ngiti po niya, ang saya niya, and yung pagsalubong niya kay Raisa kasi nanalo nga siya. So, ayan o, mayroon pong pakis, napakaswerte ni Raisa. And hug, binuhat pa nga po siya ni Enrique Hill. So, ayun tuloy sa mga netizen at sa mga legit na recalls, hindi daw nila alam kung sino ba ang naka-jackpot. Si Enrique dahil mukhang si Raisa May daw ang naka-jackpot talaga. So, sobrang nakakatuwa lang, no? Ka-legit na records na nai-experience po ngayon ng Itbulaga ng mga legit na records host ang makisalamuha sa iba pong artist like yung mga sikat na artista ng ABS-CBN. So, parang once in a lifetime na experience for them. Tapos si Raisa talagang sinusulit every time na meron po siyang crush, di ba? Na guest sa Itbulaga. So kahit naman siguro ako, 'di ba? Kung meron pong chance, why not? Yan na po yun finally. Anyway, bukod nga po dito mga Dabarkads, ang ating pag-uusapan ay patungkol po dito sa Tape Inc. Na totoo daw kaya ang chismis. Nako, alam nyo na may nasaga po sa social media ang ating mga Dabarkads patungkol dito sa issue na naman ng Tape Inc. Mukhang malaking problema kung totoo nga ito ka-OG kasi 800 million. Grabe, ang sakit sa bulsa niyan. Kahit pa po mayaman sila, napakalaking kawalan ng 800 million, lalo na kung wala naman pong balik like mga advertisers na magtitiwala sa kanila para mabawi agad-agad din yon. Post po ni Mr. P sa kanyang Facebook page kung totoo daw po ba ang chismias. Mga kapisers at ka-legit na regards, true kaya? Na 800 million pesos na ang utang ng tape sa GMA kaya di sila marirenew? OMG, nakaka-shock naman na balita, 800 million. Pero ang tanong higit sa lahat, bakit umabot sa ganyan kalaki ang utang nila sa GMA? Well, ang sabi dati, yung nasagap kong balita is that ang upa daw ng Tape Inc. sa GMA Network for day, yung oras po nung kanilang programa sa GMA Network, ilang oras din yan, 3 hours, ay nasa 2 million araw-araw. So, kung 800 million yan, malaki-laking araw ang hindi po nabayaran ng tape sa GMA Network para umabot ng 800 million. So, chika lang naman po iyon. I don't know kung true nga ang chismis na 2M ang kanila pong block time agreement sa GMA Network. Ang laki din pala ng cost sa araw-araw, no? Biruin ninyo, upa, syempre yung mga bills, catering pa yan, syempre pagkain nila, di ba? Tapos mga hosts and staffs.
So, malaki rin pala sa araw-araw ang ginagastos tapos pa premyo na pinamimigay. So, kung wala ka talagang advertisers, major advertisers, mamumulubi din pala talaga ang isang noontime show kagaya po nito na namimigay ng papremyo. May umuugong kasing balita na talagang may utang ang Tape Inc. sa GMA, and kung hindi ako nagkakamali, galing po yung chismis sa PepPH, which is parang pagmamay-ari din ng GMA Network. So, legit kaya ang balita? Well, patungkol naman sa sinasabi ni Best Pills na gawa-gawang fake news daw po ng mga TVJ fans ang tungkol sa utang ng tape sa GMA Network, is doon naman po mismo kasi nanggaling yung balita nga. So, nasagap lang din ng mga TVJ fans. So, bakit nasa TVJ fans ang pagbibintang na nitong si Best Pills? Anyway, meron po ulit tayong nasagap na chika ka-legit na record. So, may pa-blind item. Ito pong si PepPH. So, meron po silang inilabas na blind item na kung saan tungkol po ito sa isang TV programs na tila ay mayroon pong financial problem. So, ang hula kasi ng marami ay Tape Inc. po ito. Kasi sila lang naman yung pinag-uusapan ngayon sa social media. Dahil nga daw sa talagang lagapak at bumubulusok pababa ang kanilang ratings. Well, ang sabi po dito sa blind item, ang malaking problema sa pananalapi ang dahilan kaya bilang na umano ang mga araw sa telebisyon ng isang programa. Sa kasalukuyan, pinag-uusapan at pinag-aaralan na ng mga namamahala sa produksyon ang ipapalit na programang maaring maisalba pa kung malulutas ang problema sa perang milyon-milyon na ang halaga. So, milyon-milyon. And meaning talagang malaking problema ito. Walang kinikita. Pero maaring ang isalba at maisalba kung sakasakali kapag ka nagawa ng paraan. Pero kung hindi, talagang wala na. Kundi isa lang na lamang kung ano itong iniisip ng network na maaring pamalit sa kanila. Sabi pa dito, maraming mga manggagawa sa telebisyon ang maapektuhan, kabilang mga artista, mga bida ng programa, kapag natuloy ang pamamaalam nito. Tumutulong sa paghahanap ng solusyon sa mabigat na problema ang aktor na bahagi ng programa. Sinamahan ng aktor ang TV executive nang makipagpulong ito sa mga advertiser para patuloy na suportahan ang kanilang show na nahaharap sa malaking pagsubok. So, ay mismong artista na ang siyang gumagawa ng paraan, tumutulong na. Siguro ayaw pa rin mawala talaga yung program, kaya talagang isinasali na rin niya ang kanyang sarili sa suliranin ng mga executive. Kasi marami nga daw pong maapektuhan. Anyway, sabi pa dito, malalaman sa mga susunod na araw ang magiging kapalaran ng programa dahil marami na ang mga kwentong naglalabasan. Kaya mahirap na makontrol ang mga balita at lihim ang sitwasyong pilit na pinagtatakpan. Pero ang tanong, ano kaya ang programa iyon? So, teleserye kaya ito or isang noontime show? Kasi, sabi po ng mga netizen, mga artista din naman ang mga host dito. And isa sila sa mga apektado talaga when it comes to advertisers. So, marami ang hula na tahanang pinakamasaya, pero meron din naman na nagsasabing isang teleserye ito. So, since meron pong bida na sinabi doon sa article. Anyway, magkaalaman po tayo sa mga susunod na araw kung meron pong mababalita. Ka-legit na records na magpapaalam na. Sabi dito ni Try This Video. Ayan, magandang gabi. Baka may dayaan din dyan na nangyayari sa mga ratings. Imposibleng tumaas ang
tumaas yung ratings ng Showtime. Saan nakuha nila yung ibang ratings ng It's Showtime? May hocus-pocus nangyayari dyan. So, kanya-kanya mga espekulasyon patungkol dito. Pero ako, kagaya ng iba po nating mga legit defenders ng TVJ, so gusto ko lang i-congratulate ang Showtime kung sila man ang mataas dahil hindi po makakatanggap ng congratulations mula sa akin ang tahanang pinakamasaya kung sila ang magiging number 1. Nako, yan ang bagay na hindi ko kaya natanggapin. So, mapapalunok laway na lang ako talaga pag nangyari yan. And ano man po ang meron ngayon sa ratings, ang importante, Collegiate Taricats, tuloy lang ang atin pong suporta at ang TVJ for sure ginagawa at gagawa pa ng kanila pang mga best na makakaya para po mapatuloy ang pagiging number 1. Kumbaga, for the better lang po tayo para makausad. Anyway, sabi naman ni everything's legit. Legit versus legit? Ayokong kabahan ang laban. Love ko ang dalawang original at ang ayoko ay ang tape ink. So, dalawa nga pong OG na noontime show ang nagbabakbakan pagdating po sa online. And wala po tayo ka-legit taricadsan na ratings pa na malalapag sa inyo. Sabado kasi ngayon, and napakadalang po na maglabas ng ratings every Saturday. So, antay po tayo sa Lunes para po sa mga susunod na TV ratings para magkaalaman po tayo kung sino ulit ang nangunguna for February 16 and 17. So, abang-abang na lang po tayo ng susunod na update. So, yun lang po muna guys ang akin chika sa gabing ito. Maraming salamat po sa pagtutok and don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.